Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Beautiful Brooks Point! Lalawigan ng Palawan, isang mainit, subalit napakagandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Good morning po sa inyo at syempre po, gayon din sa ating mga tagapanood sa Municipal Information Page. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Sa kasalukuyan ay meron na po tayong ika-14 na episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At sa ngayon po ay, nako mga kababayan, malapit na namang magtapos ang buwan ng Abril dahil nasa ika-27 na po tayo sa buwan ng Abril taong 2024. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ang ating mga tagapaghatid balita mula sa Paratungon East Elementary School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-27 sa buwan ng Abril, taong 2024. Ako po si Andre M. Vargas. Ako naman po si Jamaica B. Budino mula sa Paratungon East Elementary School. At kami po ang maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalat sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng balita na ihahayag sa atin ng Paratungon East Elementary School o PES News Team. Pamahalaang lokal ng Brooks Point muling tumanggap ng pagkilala at parangal ng Sea of Good Local Governance para sa taong 2022. Resulta ng Panlarong Panlalawigan 2024, alamin. 10 Most Outstanding Student Awardee ng LGU kilalanin. LGU muling namahagi ng Jetmatic water hand pump sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. MOA signing para sa supply at delivery ng water and wastewater treatment at solar street lights para sa pamayanan ng Brooks Point areglado na. Courtesy visit ng DOH Center for Development, Memarupa at pilot testing ng BHW Connect sa Brooks Point, ikinatuwa ni Mayor Cesario Benedito Jr. 11th batch ng LGU Livelihood Assistance Program tumanggap na ng Livelihood Assistance Financial na tulong para sa pagsisimula ng negosyo at pagpapalakas ng hanap buhay. Sama-samang pagpupulong ng Municipal Council for Protection of Children o MCPC Local Committee Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, LCAT, VAWC at Municipal Social Protection Team, MSPT, tinalakay ang proteksyon pangangalaga ng programa para sa mga kabataan at kababaihan. 4 na araw na Basic Incidents Command System Training isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Training Induction Program ng TESDA, Agricultural Crops Production, NC2 para sa mga out-of-school youth ginanap sa Barangay Amas. Feeding para sa mga bata ng Barangay Tubtob, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Jollibee sa Brooks Point, ikinakasanaang grand opening. Regular meeting ng Municipal Cooperative Development Council, tinalakay ang iba't ibang usapin ng kooperatiba. LGU nakipagpulong sa DPWH representative. Basketball friendship game, patuloy ang paglaro sa mga barangay ng Barong-Barong at Malis. Magbabalik ang Paratungon East Elementary School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan.
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Pamahalaang lokal ng Brooks Point muling tumanggap ng pagkilalas at parangal na Seal of Good Local Governance para sa taong 2022. Para sa detalye, narito si PES News Reporter Sara Nicole Saldana. Balitang Bayan! Noong araw ng Lunes, ika-22 ng Abril taong kasalukuyan ay dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa opening program ng 2-day coaching and mentoring para sa Seal of Good Local Governance 2024 assessment na isinagawa sa Brooks Point Convention Center. Ang aktibidades na ito ay pinangunahan ng tanggapan ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna nina DILG Provincial Director Virgilio Tagle, MLGOO Coralen, C. Atenza at Cluster Head Lenny Ecaro Lobos. Ang papasalamat ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa mga kawani ng DILG na laging handang tumulong sa pagpaplano at mga dapat gawin upang patuloy na mapaglingkuran ng tapat ang bayan at masungkit ang SGLG Award para sa taong 2023 at 2024. Ibinahagi ni Provincial Director Virgilio Tagle na palagi nag-iisip ng mga bagong estratehiya at mga paraan upang patuloy na makatulong sa mga bayan at mas lalong mapaganda pa ang pagserbisyo sa mga mamamayan at patuloy na makiisa sa hangarin ng DILG na maging matagumpay ang mga bayan. Muli namang nagpapasalamat si Mayor Benedito dahil nagpapadala ang Panginoon ng mga taong makakatuwang sa maayos na pagpapatakbo ng pamahalaang lokal. Dagdag pa niya na mapalad tayo sa bayan ng Brooks Point dahil may mga taong tumutulong sa atin upang makamit natin ang mataas na karangalan na ang karangalang ito ay hindi lang para sa isang tao kundi para sa lahat hanggat nagkakakaisa tayo sa ating layunin para sa bayan. Sara Nicole F. Saldana para Tungan S. Elementary School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nicole. Samantala, resulta ng panlarong panlalawigan 2024 alamin sa ulat ni PES News Reporter Gilo Sipuado. Balitang Bayan! Matapos ang 5 araw na pakikipagtagisan ng lakas, galing at talino sa larangan ng sport, formal nang isinara ang palarong panlalawigan 2024 noong araw ng Biyernes, April 19, 2024 sa Nara Sports Complex sa munisipyo ng Nara, Palawan. Itinanghal namang overall champion ngayon taon ang host municipality Nara na may nakuwang kabuuang 57 gold medals. Sumunod naman ang bayan ng Bataraza ng mayroong 52 gold medals. Nakuha naman ng bayan ng Rojas ang sumusunod na spot dahil sila ay nakakuha ng 36 gold medals. Sunod naman ang bayan ng Aborlan na may 31 gold medals at fourth runner-up naman bayan ng Brooks Point na mayroong 30 gold medals. Patuloy naman na sumusuporta ang lideratong Benedito Feliciano sa larangan ng palakasan upang mapalago ang mga galing at mga skills ng mga kabataan at higit sa lahat upang maileho sila sa mga masamang bisyo. Gilo Pisiptado para Tungon East Elementary School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jello. At 10 Most Outstanding Student awardee ng LGU kilalanin sa ulat ni PES News Reporter Sara Nicole Saldana. Balitang Bayan! Kinilala at pinarangalan ang 10 natatanging mag-aaral ng junior high school at senior high school mula sa iba't ibang paaralan sa bayan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno nila Mayor Cesario R. Benedito Jr. Gabi ng Sabado, April 2024 sa Maroyag Ridge Convention Center, Brooks Point, Palawan, pinangunahan ni Community Affairs Officer Ereneo Maestre Campo ng Community Affairs Division Office of the Mayor ang awarding ng 10 Most Outstanding Students of Brooks Point taong 2024 na dinaluhan ni na Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Municipal Administrator Edgar Lacandaso, mga Principal, Class Advisor, mga magulang, mga natatanging mag-aaral at ang panauhing pandangal na si Ginoong Moksim R. Ibrahim III. Binigyang diin ni Ginoong Ibrahim ang
ang kahalagahan ng pagpapasalamat at pagkilala sa mga mag-aaral, sa kanilang mga magulang at mga guro. Naglagak ng oras at panahon na hubugin at turuan ng mga estudyante. Dagdag pa ni Ginoong Ibrahim na manatiling mapagkumbaba at maging inspirasyon ng mapalakas ang ibang mga kabataan upang masumpungan larangang para sa kanila. Ang pagkilala at pagpaparangal sa mga natatanging mag-aaral na may kalakip na cash incentives ay isang ordinansa na akda ng dating miyembro ng Sangguniang Bayan at ngayon ay Municipal Administrator Edgar Lacandaso at naaprobahan ng Vice Mayor pa si Mayor Benedito at Mayor naman si Vice Mayor Attorney Feliciano. Nakasentro naman ang mensahe ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon sa pananalangin, pagtitiwala sa Diyos at kasibagan sa pag-aaral upang makamit ang pangarap at maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa kapwa at kaunlaran ng bayan. Ipinahayag naman ni Vice Mayor Feliciano na kaakibat ng parangal at pagkilalang tanggap ng mga mag-aaral ay mayroong responsibilidad na maging ehemplo at magpunyagi sa buhay. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang lokal ay patuloy na pinapalakas ng sektor ng edukasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga programa ng kaalaman at pampalakasan, proyektong infrastruktura at scholar ng bayan na may mahigit 2,000 mga mag-aaral at pamilya ang natutulungan. Hinikayat ni Mayor Benedito na ang mga mag-aaral na pagsusumikap mapalawak ang kaalaman sa akademya ay huwag kalimutang hanapin ang makalangit na katalinuhan sa pamamagitan ng paghahanap at relasyon sa Panginoon. Narito ang mga pangalan at paaralan ng mga natatanging mag-aaral sa bayan ng Brooks Point. 10 most outstanding student of Brooks Point Senior High School category: Dana S. Sariego, Sacred Heart of Jesus High School; Clint Brainan P. Alolor, Brooks Point National High School; Bea Marikyo Kaidoy, Sacred Heart of Jesus High School; Romel J. P. Pajareto, Brooks Point National High School; James Walter T. Zambrano, Brooks Point National High School; Arian P. Alzaga, Brooks Point National High School; Fair Light Down P. Lucero, Brooks Point National High School; Corbin Joshua Machis, Maasin National High School; Riza Lee A. Martinez, Maasin National High School; Cherry Ann N. Mablen, Ipila National High School; Runner-up Nessie O. Galeno, Maasin National High School. 10 most outstanding student of Brooks Point Junior High School category: Alea A. Atam, Brooks Point National High School; Julie Dave Contipito, Pichanco National High School; Pauline G. C. Bonales, Inelio Taha National High School; Laurel Jane L. Larawan, Inelio Taha National High School; Francine O. Hachuela, Brooks Point National High School; Kyle Bersabal Padilla, Gov. Alfredo Abeg Senior National Technology and Vocational Memorial High School; Rizel Badwa Vito, Pichauco National High School; Samela Balmonte Ipila National High School; Nika Luis Arzaga, Brooks Point National High School; April Joy Socrates, Brooks Point National High School; Runner-ups Margie Barrientos, Ipila National High School; Shailene K. Q. Kaabay, Gov. Alfredo Abeg Senior National Technology and Vocational Memorial High School; Errol Kenzie Rob Bahaw, Ipila National High School; Bryson Kishmel Abiog, Brooks Point National High School; Liza Katain, Brooks Point National High School; Dersan E. Endal, Gov. Alfredo Abeg Senior National Technology and Vocational Memorial High School; Stephen Clark Labana, Brooks Point National High School; Sir Nicole F. Saldana, Paratungan S. Elementary School. Nagulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nicole, at bilang bahagi ng ating balitang pangkaunlaran, LGU muling namamahagi ng Jetmatic water hand pump sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Narito ang ulat ni PES News Reporter Paul Emmanuel C. Andaya. Balitang Bayan. Ang pamahalaang lokal sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano noong ika-16 ng Abril, taong kasalukuyan sa Brooks Point Sports Complex, Brooks Point, Palawan. Katuwang ang Community Affairs Office at Municipal Service Office personnel na inaabot ni Municipal Engineer Raul
Quijano Jr. bilang kinatawan ni na Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano. Ang 13 Jetmatic water hand pump sa mga benepisyaryo na mga residente mula sa iba't ibang barangay sa bayan. Ang Administrasyong Benedito Feliciano ay patuloy na kumikilos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng Brook. Paul Manuel Sianda para Tongon East Elementary School, Nagulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Paul. Samantala, MOA signing para sa supply at delivery ng water and wastewater treatment at solar street lights para sa pamayanan ng Brooks Point. Areglado na. Balitang hatid sa atin ni PES News Reporter Jello Siptuado. Balitang Bayan. Magkasunod na pinirma ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang dalawang memorandum o agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at kinatawan ni Ginang Milaflor B. Ariola at ET Solar Centre ng kinatawan ni Ginoong Ernie M. Tiano nitong ika-18 na Abril taong 2024 sa Office of Municipal Agricultures, Brooks Point, Palawan. Ang unang MOA na nilagdaan ng Mayor Benedito ay sa pagitan ng LGU, Brooks Point at Majib Trading para sa supply and delivery of water and waste. Water treatment supply for water system operation na nagkakahalagang 992,999.96 at sinisimulaan sa lalong madaling panahon matapos notice to proceed. Samantalang ikalawang MOA ay sa pagitan ng LGU, Brooks Point at ET Solar Centre para sa supply at delivery ng 40 sets na integrated solar street light, 10 sets ng 100 watt Cobra LED street light ng may kasamang photo switch, electric pole at supply at delivery ng 79 units ng LED street light with accessories para sa Barangay Poblacion District 1, District 2 at Pangubilan, Brooks Point, Palawan. Ang proyektong ito ay nagkahalaga ng 1,567,750.48 pesos at inaasahang makukumpleto sa loob ng 120 araw at 4 na buwan. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy ang pagpaliwanag ng bayan upang maiwasan ang mga aksidente at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan, maging ang pagbigay ng maayos at malinis na tubig sa pamayan ng Brooks Point. Gilo Pisitado para Tongon East Elementary School. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jello. Susunod, courtesy visit ng DOH Center for Development, Mimarupa at pilot testing ng BHW. Connect sa Brooks Point, ikinatuwa ni Mayor Cesario Benedito Jr. Ulat sa atin ni PES News Reporter Darwin Rilon. Balitang Bayan. Bumisita noong ika-15 ng Abril taong kasalukuyan sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abueg Building, Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan ang mga kinatawan ng Gaming Corporation na si Binibining Joyce Yap at Ginoong Nickerson Stam, Kagawad Vic Baguna upang ipahayag ang kanilang hangarin magsimula ng Small Town Lottery Province of Number Games sa bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, ang usaping ito ay kailangan ng masusing pagpupulong at pag-aaral upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mamamayan at hanap buhay. Dagdag pa ni Mayor Benedito na mahalaga na maayos, legal at kumpleto ang mga kinakailangan dokumentong upang walang magiging aberya sa itatayong negosyo. Formal ding bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan mula sa Department of Health, Bureau of Local Health System Development, DOH, BLHCSD, kasama ang Municipal Health Office upang ipakilala ang kanilang mga 10 napiling BHW mula sa Barangay Pangubilan District 1 at District 2 para sa isinasagawang pilot testing ng BHW Connect na ginaganap sa Maroyo Grade, Barangay Pangubilan, Brooks Point, Palawan. Ang mga napiling Barangay Health Works BHW ay isa sa ilalim sa pilot test ng BHW Connect, modernisado at makabagong paraan na
pagsasayos ng capabilities, streamlining data fields at iba pa para sa mas mabilis, mas malawak at epektibong pagkalap ng mga impormasyon sa nakasalukuyang barangay. Sama sa mga nagsagawa ng pilot testing at tagapanguna sa bagong programa sa DOH ay sina Chief Health Program Officer Ray Justin Ventura, Supervising Health Programa Office Mr. Irino, CPGGGA Senior Health Programa Officer Nel Per at iba pang mga layunin ng programang DHW Connect na palakasin at palawakin ang kanilang kaalaman sa mas epektibong, mabilis at accurate na pagkalap at pag-ulat ng mga mahalagang impormasyon na nasasakupan upang mapagtibay at maging epektibo ang implementasyon ng programang para sa ikakabuti ng mga mamayan ng Brooks Point sa larangan ng pagkalusugan. Darwin Mark Birilon, Paratungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa Darwin at sa patuloy na pagsusuporta ng lokal na pamahalaan sa pangkabuhayan ng ating mga mamamayan. 11th batch ng LGU Livelihood Assistance Program tumanggap na ng Livelihood Assistance, pinansyal na tulong para sa pagsisimula ng negosyo at pagpapalakas ng hanap buhay. Balitang hatid sa atin ni PES News Reporter Darwin Rilan. Balitang Bayan. Sayang tinanggap ang livelihood assistant ng 25 beneficiaries na kabilang sa ikalabing isang batch ng livelihood assistant programa ng pamahalaang lokal sa pamuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, pinangunahan ni Administrator Edgar P. Lacandazo ang pag-release bilang kinatawan ni na Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano noong 16 ng Abril, taong 24 sa Abueg Building, bayan ng Brooks Point. Tumanggap ng makakaibang halaga sang-ayon sa kanilang benepisyaryo na ibabalik ng walang tubo sa lokal ng pamahalaan upang muling maipahiram din sa iba pang nangailangan. Ayon kay Admin Lacandazo, masaya umano siya na maging kabahagi ng pag-release ng pahiram ng pinansyal ng mga kababayan nito dahil ito ay bahagi rin ng advokasya ng lokal ng pamahalaan sa mga mamayan ng Brooks Point. Hiling niya lamang umano na ang kabuhayang pahiram ng LGU ay mapangalagaan at mapalago upang marami pang matulungan ang mahalagang kanilang tinanggap upang sama-samang umangat ang antas ng pamumuhay at umunlad ang mga mamayan ng Brooks Point. Darwin Mark Birilon, Paratungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Darwin. Samantala, kaugnay naman ng balitang pagkaligtasan, sama-samang pagpupulong ng Municipal, Social, for Protection of Children o MCPC, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, LCAT, VAWC at Municipal Social Protection Team MSPT, tinalakay ang proteksyon, pangangalaga at mga programa para sa mga kabataan at kababaihan. Hatid ni PES News Reporter Paul Emmanuel C. Andaya. Balitang Bayan. Nitong ika-18 ng Abril taong kasalukuyan ay matagumpay na sinagawa ang Joint Quarter Meeting ng Municipal Council for the Protection of Children, MCPC, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, LCAT, BAWC at Municipal Social Protection Team, MSPT, na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang ang mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni MSWD Rinaldo Bacosa na ginanap sa conference room ng Office of the Municipal Agriculturist, Brooks Point, Palawan. Inuulat ng bawat komite ang kanilang accomplishment report, katitikan ng pagpupulong at ang mga update sa mga programa. Masususi ring
talakay ang mga mahalagang puntos tulad ng mga isyong kailangan solba sa lalong madaling panahon. Natuwa naman si Mayor Benedito sa mga Wenceslao Villapa, Gov. Alfredo Abiwig Sr. National Technology and Vocational Memorial High School bilang mga kinatawan at maging boses ng kabataan. Sa committee, ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang patuloy na monitoring kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kababaihan at kabataan ng bayan. Ang proteksyon, tamang gabay at direksyon sa mga kabataan ang mga hatid sa magandang kinabukasan at pagunlad ng bayan at bansa. Paul Emmanuel Siandaya para Tungon S. Elementary School, nagulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Paul. At sa balitang pangkaligtasan, 4 na araw na Basic Incidents Command System Training isinagawa sa bayan ng Brooks Point sa ulat ni PS News reporter Reynald Mercader. Balitang Bayan. Sinagawa sa Brooks Point, Palawan Convention Central ang 4 na araw na Basic Incident Command System Training BICS ng mga kinatawan ng MDRRMO Sufrenio Española, pangunguna ni ENP, MPA, MJD, ENP, MPA, MJDHI, LDRRMO, OIC, MGSO, Nestor Asag at MDRRMO Brooks Point, Palawan sa pangungunan naman ni MDRRMO, OIC, ENGR, Engineer Mod Ryan Miranda mula April 16 hanggang 19, taong kasalukuyan. Pangunahing tagapagsalita sa pagsasanay sina Office of the Civil Defense, Mimarupa Sheila Mare S. Reyes, PDRRMO, Jeremiah Alili, PDRRMO, Deputy Admin and Training Division Chief Justin Jean M. Toledo, PDRRMO, Planning Section Head Maria Eliza G. Abonales, SCPS, Giovanni R. Sasidon, CDRRMO, Earl H. Tim Bangkaya, LDRRMO, Nara Raymond M. De La Rosa at LDRRMO Panyola, Mod Isa S. Itin. Layunin ng 4 na araw na pagsasanay na palawakin ang kalaman ng mga miyembro ng Incident Management Team at mapatibay ang operation at coordination system ng mga MDRRMO at mga tanggapan ng pamahalahang lokal sa lalawigan ng Palawan sa panahon ng mga sakuna o hindi inasahang mga pangyayari tulad ng lindol, baha, pagguho ng lupa at iba pang uri ng kalamidad. Reynald B. Mercader Jr. para Tungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Training Induction Program ng TESTA Agricultural Crops Production NC2 para sa mga out-of-school youth ginanap sa Barangay Amas. Balitang hatid sa atin ni PES News Reporter Sarah Nicole Saldanya. Balitang Bayan. Formal lang sinimulan ang pag-aaral ng Agricultural Crops Production TESTA NC2 ng 25 out-of-school youth OSY mula sa 18 barangay ng bayan na sinagawa sa Barangay Amas, Brooks Point, Palawan noong ika-15 ng Abril taong 2024. Dumalo sa nasabing training induction program sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., TESTA Provincial Director Geraldo A. Mercado, Municipal Agriculturist Renato Baco sa Barangay Captain Ferdinand Payag Piso, Acting Manager Abilin Malong, Division Chief of PCA Palawan Raul Aguilar, TESTA Palawan Scholarship Vocal Mary Grace Francisco at Issue Farm Administrator Dr. Tria Gloria Ortigas. Sa ilalim sa libreng pagsasanay ang mga trainers na tatanggapin ng mga kagamitang pangsaka, uniforme para sa kanilang pag-aaral at 160 pesos per day sa loob ng 42 days mula April 15 hanggang June 1. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga trainers na pagbutihin ng pag-aaral at pagsasanay dahil napakahalaga at magkaroon ng national certificate. Kapanahunan lalo pa at ito ang kalimitang hinahanap sa pag-a-apply ng trabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Nakahanda rin umanong tumulong ang LGU sa pamamagitan ng programang Livelihood Assistance Program sa ilalim ng Municipal Cooperative Development Office na nagpapahiram ng financial sa kapital na walang kaukulang tubo. Sir Nicole F. Saldanya para Tungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Nicole. Samantala, feeding para sa mga bata ng Barangay Tubtob, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang hatid sa atin ni PES News Reporter Paul Emmanuel C. Andaya. Balitang Bayan. Masaya ang 268 na mag-aaral ng Makina Tunggal Elementary School na ilalim sa feeding program ng lokal na pamahalaan na may temang pagkalinga sa kabataan. Malnutrisyon ay labanan upang makamit malusog na bayan. Sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamamagitan ng Community Affairs Division noong araw ng Lunes, April 22, 2024. Punong abala sa programa sina Ireneo Maestricampo Municipal Executive Secretary Assistant Darrell Agnas at iba pang mga kawani ng lokal ng pamahalaan. Ang programa ay bahagi ng advokasya ng Administrasyong Benedito Feliciano upang mapanatiling malusog ang mga bata at magkaroon ng matalinong kaisipan. Nagpasalamat naman ang prinsipal ng paaralan na si Ginang Nancy Reyes dahil sa dinami umanong paaralan sa bayan ay ang kanilang paaralan ang napili upang pagdausan ng feeding program. Paul Emmanuel C. Andaya, Paratungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Paul. Samantala, Jollibee sa Brooks Point, ikinakasana ang grand opening sa ulat ni PES News Reporter Reynald B. Mercader. Balitang Bayan. Muling bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sina Project Contractor Engineer Ian Mahinay ng ICM Construction at Assistant General Manager for Operations mula sa WTEI Realty and Development Corporation, Miss Lorelei P. Cabigen bilang kinatawan upang talakayain ang nalalapit na pagbubukas at dry run ng Jollibee Foods Corporation Brooks Point branch at tiyakin ang kalidad ng kanilang serbisyo at pagkaing ihain sa mga mamayan ng bayan ng Brooks Point at mga karatig bayan nito. Layunin ng kanilang pagbisita ay nagpagkakaroon ng rekomendasyon at permanenteng koneksyon ng kuryente sa palikog. Gayon din ang pagkakaroon ng proper evaluation ng LGU sa pangunguna ni na Municipal Engineer Pulcano Jr., Bernard Lucero at Engineer Jimuel S. Ubugan na mga electrical inspector sa system structure ng gusali pagsumit ng transformer plan, pagpresenta ng mga affidavit, undertakings at iba pang mga usapin upang makumpleto at masaayos ang mga requirements na handa na sa anumang gagawin inspection lalo na sa gas line na nakatalaga naman sa Bureau of Fire Protection. Ang inspection, maingat namang sinisiyasat ni Mayor Benedict ang mga ipresentang papeles at permits ng mga katawan ng nasabing kumpanya upang matiyak ang kasiguraduhan at kaligtasan ng gusali laban sa anumang posibleng aksidenteng o di inaasahang maganap. Samantala taos-pusong pinasalamatan ng Mayor Benedito ang bagong oportunidad na trabaho na maaaring maibigan ng Jollibee Company sa mga mamayan ng Brooks Point. Reynald B. Mercader Jr. Paratungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Reynald. Susunod, regular meeting ng Municipal Cooperative Development Council. Tinalakay ang iba't ibang usapin ng kooperatiba sa ulat ni PES News Reporter Darwin Relan. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang mga miyembro ng Municipal Cooperative Development Council nitong ika-12 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa conference room ng Office at ng Municipal Agriculturist Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan upang talakayin ang mga updates mula sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa samahan ng kooperatiba tulad ng Cooperative Development Authority, CDA, Land Bank of the Philippines, LBP, Provincial Cooperative Development Office, PCDO, Palawan Cooperative, Province Union, PCU, Department of the Interior and Local Government, DILG, Department of Agrarian Reform, DAR,
Department of Trade and Industry, DTI Philippines Coconut, National Port Authority, NFA, Office of the Municipal Agriculturist, OMA of Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO. Dininig din sa pagpupulong ang iba't ibang concerns at reports mula sa iba't ibang kooperatiba, lalo sa pagtungkol sa katayuan, pagsumiti ng annual report sa Cooperative Development Authority of CDA. Kasama rin sa naging agenda ang usaping pagtungkol sa Co-op Bata, programa ng laboratory, cooperative at mga pala tulad ng textbook, keeping, training, schedule. Nagtapos ang pagpupulong sa pagkakataon ng election of officer para sa mas epektibong pamumuno sa mga paparating na mga plano at proyekto ng mga kooperatiba sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point na patuloy na sinuportahan ang administrasyong Benedito Feliciano. Ayon kay Mayor Benedito, mahalagang pagtibayin at palakasin ang mga kooperatiba at asosasyon sa bayan upang magbigay at oportunidad ang mga mamayan sa umangat ang pamumuhay at magkaroon ng karagdagang kita at hanapbuhay sa pamagitan ng kooperatiba. Darren Mark Relon, Patungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Darwin, at sa usaping pag-aari ng lupa sa isang barangay. Narito ang LGU. Nakipagpulong sa DPWH, representative sa ulat ni PS News reporter Gilo Cipuado. Balitang Bayan. Nakipagpulong nitong araw ng Biyernes, ika-19 ng Abril taong kasalukuyan ang DPWH representative na si Ginoong Teody G. Fernandez kina Municipal Administrator Edgar Lacandaso at Municipal Engineer Raul Lihano Jr. bilang mga kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang pag-usapan at talakayin ang mga concerns patungkol sa public highways dito sa bayan ng Brooks Point. Gayon din ang paglatag ng mga project proposal para sa ikaunlad at ikagaganda pa ng pampublikong kalsada ng bayan. Ikinatuwa naman ng LGU ang magandang adhikain ng DPWH para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Brooks Point mula sa iba't ibang barangay upang hindi na mahirapan sa pagbiyahe ng mga produktong pang-agriculture. Gayon din ang mga biyahero mula sa mga karatig bayan. Gilo Cipuado, Patungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jello. Sa ating balitang sports naman, basketball friendship game, patuloy ang paglalaro sa mga barangay ng Barong-Barong at Malis. Sa ulat ni PES News reporter Reynald Mercader. Balitang Bayan. Noong ika-15 ng Abril taong 2024 ay masayang nakipaglaro ang kaupunan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Administrator Edgar Lacandazo, Konsehal Richard Balian, Konsehal Nathan Lacanilao, MEDO Bernard Quiano at iba pang pambato ng D-Executive Team kasama ang mga opisyals ng sitio, Danadyo, Barangay, Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Nasaksihan ng mga residente ng sitio, Danadyo, ang masayang laro ng bawat kapunan na nagpakita ng kanilang galing at husay. Samantala, masayang nakipaglaro si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa basketball friendship game na ginanap sa Barangay Malis nitong ika-21 ng Abril bilang bahagi ng idinadaos na founding anniversary sa barangay. Kasama rin muli sina Konsehal Richard Balian, Konsehal Nathan Sam Lacanilao, Administrator Edgar Lacandazo, Kapitan Singhi Onsing at iba pang opisyal ng barangay. Layunin ng friendship game na ito ay mas lalo pang mapagtibay ang samahan at relasyon ng mga residente ng barangay at mga namumuno rito at kasama na rin ang makapag-ehersesyo ang bawat isa. Binati naman ni Mayor Benedito ang mga opisyals at ang mga residente ng dalawang barangay. Anya ipahiwatig ang kahalagan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa barangay, gayon din ang sportsmanship ng mga manlalaro, paghisesyo at malusog na pangangatawan. Ipagpatuloy ang pagkakaisa upang matamasa ang tagumpay ng barangay para sa kaunlaran ng ating bayan. Reynald B. Mercader Jr. para Patungon S. Elementary School, nag-ulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Reynald. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Andre M. Vargas. Ako naman po si Jamaica B. Budino. Kami po ang Paratungon East Elementary School News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat Paratungon East Elementary School. Ganyan din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal at sa mga guro, mga kamag-aral at mga mahal sa buhay ng ating mga tagapaghatid balita ngayong araw. Thank you and good morning again. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Dadako na po tayo mga kababayan sa ating ikalawang segment ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Sa ngayon po ay excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating matunog na kapitan. Sa kanyang apelyido pa lang, akala ko Chinese. Singhe. Ayan. Mga kababayan, nais ko ipakilala sa inyo ang masipag at syempre talagang siya po ay palakaibigan. At pag sinabing paglilingkod sa kanyang barangay, hindi po ito matatawaran. Talagang makatao talaga ang paglilingkod. Ano po? At eto na siya. Walang iba ang ating masipag, guwapong kapitan. Kap, diba? Walang ibang ating kapitan, Kapitan Singhis Sagiran Onsing. Kap, magandang umaga. Magandang umaga rin, ma'am. Ayan, maraming salamat, Kap, at napaunlakan nyo kami sa ating programa. Despite na busy po kayo, ano po sa inyong schedule, talagang alam nyo si Kapitan, maraming beses ko na pong in-invite, pero grabe po talaga ang kanyang kabisihan. Katulad po kanina, parang may groundbreaking na naman po sa inyong barangay, ano? Sunod-sunod po ang... Kasama namin si Mayor. Alam mo, sunod-sunod natutuwa kami kay Mayor. Opo. Parang bumaha ang project. Alright. Yun talaga. Okay, Kap. Since although wala po ang ating SK chairman sa mga pagkakataong ito dahil siya po ay may mga importante din pong inasikaso, batiin na lang din muna natin si SK chairman Al Adsmerl Sailima Daicillo. Good morning po sa inyo. Ayan, Kap, dako na po tayo sa ating unang katanungan. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng konting background po tungkol po sa inyong barangay? Saan po ito? Mahigit kumulang ilan po ang mga population dito? At ano po ang mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga kabarangay ninyo? Sige po, ma'am. Salamat. Yung natatandaan ko lang po. Sige. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, ma'am. Ang Barangay Malis po ay kaya natawagan ng Malis ay dapat hindi yan Malis. Manas. Okay. Manas yung Maga. Manas na Maga, hindi ba yun? hindi. Namumunga yan. Okay, opo. Ano ba ito, punong kahoy? Hindi, hindi punong kahoy, parang kuwan lang. Pagpagin mo, ilagay dyan kundi sa bilao. Di ba mayroon na bibili dyan sa tinda yung maliit na ginaganon? Okay, yung tinutuhog, yung ginagawang porcelas. Pero sa kanya talagang bunga. Opo. Bunga. Bagamat hindi na kuwan yan, kaya naging Malis, yung ilog ng Malis po. Malis po. Kaya naging Barangay Malis na po. At sa isa pa, yung pinagkikitaan na lahat doon, una-una, niyugan. Yung panahon wala pang mga marunong magbasakan.
Una niyog, yung pagkakaingin, yan lang. Ngayon, niyugan, basakan, gulayan, at lalong-lalo sa pangingisda. Halos marami na po nagdayo dyan, kaya iba-ibang mga probinsya, gaya ng Surigao. Diyan na po nakatira? Diyan na po. Surigao, Quezon, Panitian. Kasi malapit ang kanila dito sa Sulusi. Kasi marami pa ang mga isda at saka mga seals. Lalo na po sa Sinsuro, yung nakikita nyo na mga lawayan malalaki, galing po doon. Kung minsan, isang area lang nila hindi naubos. Ayun, grabe nakakatuwa, ano? Kaya binigay na lang sa mga taga-bundok. Talagang mayaman ang Barangay Malis pagdating sa laman dagat. Ang Malis, marami pang isda. Yun yung sa ikalawang tanong natin na lakas. Ano po? May pagmamalaki ng Barangay Malis o lakas ng Barangay Malis. Sige Kap, ituloy niyo po. At saka yung sa population ko po ay humigit kumulang na 3,890 ba yan? Ganun po. At sa aking, mayroon na rin ng falls doon na pangalan ay Inquira Falls. Yan, opo, Inquira Falls. Kilala na ito, Kap. Kulang na lang develop po. Ang kalsada, Ayos na. ayos na po. Malapit na lang umabot na. Umabot na sa paanan ng falls na po. Alam niya ni Vice Attorney Jen. Nakapunta po siya. Anong taon niya nagpunta kami? Doon nagpicture din kami doon. Sa una, pangalawa doon po kami sa pangalawa nagpicture kami. Ay, ibig sabihin, yung Inquira Falls na ito, hindi lang isa. Mayroon pa po isa. Parang hagdan-hagdan, parang gano'n. Mayroon pa doon, pero ang kwan talaga, kung gusto maligo diyan sa baba. Sa baba meron na. Mayroon. Hanggang ngayon po may tubig pa ito. Mayroon si Kagawad Ton Abinggo sa ang Kagawad, yung pagpunta namin doon. Lahat na LGO nandoon. Doon na rin kami kumain. Doon na rin kami nagluto. May nag-ihaw ng isda. May dala kaming isda na binili namin dyan sa amin. Walang problema. Basta naglaot yung mga tao doon. Basta sabihin ko, may bisita, magbigayan sila. Kaya sabi nila nga, alam namin Kap, mabait ka, maluag ka. Kung anong papirmahan mo kung minsan, pwede, libre na. Sige, basta ako walang problema. Kung may bisita ako, ganun lang, magbigay lang tayo. Lalo na Sinsuro, binigay sa akin, naghingi yung mga kapulisan. 2 balde, binigay. Pero binayaran ko rin. Hindi, ayaw talaga pabayad. Opo, pero yun talaga yung patunay na talagang ang Malis po, isa sa maipagmamalaki niya ay yung marami pang lamang dagat, mayaman pa sa isda, sa shells po, Kap. Ang alam ko dyan, marami shells at saka alimango. Hindi lang alimango, yung malaking tuway. Ang alam ko may tuway din. Alimasag yung, wow. Di ba may kwan? Kagutom. Mga kababae nakakagutom. Hindi, Opo. Ang karamihan, yung naglalaot sila sa yung kugita. Pugita. Wow, sarap. Opo, ayan. Alam mo, nakakaabot yan sa Puerto o Manila. Kasi marami nagalaot. Opo. Sa panahon ngayon, di ba, papasok na tayo sa buwan ng Mayo, kalma. Kaya ngayon ang kanila ay Bisugo. Bisugo naman. Galing Pero malayo na po. Malayo na. Sa Sulusi. Sulusi na. Dapat, kailangan mga 40 liters. Balikan na yan, Opo. Pero yun yung isang reason kung bakit nawiwili yung mga tao na manirahan sa inyong barangay. Despite na ang inyong barangay, masasabi nating huling barangay sa bayan ng Brooks Point. Bago makarating bago sa kabilang bayan ng Batarasa. Kaya nga sabihin ko, nagustuhan siguro nila ang Barangay Malis. Yes, opo. Kasi mabait kayo, Kap. At saka wala rin doon na mga gulo. Yes, ganun. opo. Kayang-kaya rin. Yun ang isa ring may pagmamalaki ng Barangay Malis. Nagpunta kayo dito, hindi ang punta niyo dito manggulo. Mamuhay tayo.
Ayun. Maliban sa mabait na si Kap, ay talagang matapang din. Hindi. Medyo, kaya sabi ni... Marunong lang magdala ng mga tao. kapulisan, Kap, kung mga ganun, gamitan mo rin ng yung bakal na Kamay. hindi yung bakal na kuwan, ha? Kaya Opo. Tubo, hindi yung tubo. At saka doon, kinakausap ko sila. Halimbawa, lasing. Lasing siya gabi, pinupuntahan ko umaga. Yan. Kausapin ko, ganon. Siguro, sige akong kapunta, nahiya na rin sila. So yun ang isa rin sa may pagmamalaki ng Barangay Malis, yung magandang pakikitungo ng liderato ng Barangay Malis sa pangunguna nyo nga po, na kumbaga tamang pagdidisiplina din sa inyong kabarangay. At saka mga tao po doon, kung kami lang mga kasamahan ko na kunsiho, lahat ng workers ko, hindi namin kaya. Ito, pag synchronize namin ay nasa humigit kumulang 400 nag-attend. Na itong first March, di ba? Assembly. 400. Ay, talagang dumalo sila, no? Nakialam sila, Hindi. nakilahok. Bakit ko na-encourage sila? Anong dahilan? Nagkuha ako ng bigas na mga 10 sako. Silupin, may magi, may sardinas. Kung sino ang mabunot na pangalan, kasi hindi marami kasi nag-attend. Kung sino nabunot, andi sa kanya. Sa kanya. Para ma-encourage. Kaya ginawa ko noon, ilan-ilan lang. Nag-attend, wala. Kaya marami, halos nakinig sila. Opo. At least napakinabangan ng mga mamamayan po ng Barangay Malis yung kanilang mga binabayad sa tax, sa sedula, di ba? Sa pamamagitan At saka si Ma'am diyan sa DSWD. Yes po. Si Ma'am Pascua Ben. Yes, opo. Ilang beses na po, kaya pasalamat din ako sa kanya. Sabi niya, lagi na lang dyan sa Malis. Si Ma'am Edith, Edith Pascua. Ang ginagawa namin ay food for work. Halimbawa, walang di ba sabi niya wala ng sako na. Pwede na kuha natin, Kap. Kaya sabihin ko, pwede pa mag-irit ngayon. Kasi hindi na ngayon kuha ng magrabas ka pa. Sa panahon ngayon, mainit. Kaya nga, sabihin ko, pasalamat din kami doon, lalo na kahapon, na na-rescue rin namin yung apoy. Yan, opo. Ayan. Dahil dyan, sa usaping apoy na yan, Kap, dako na tayo sa ikatlong katanungan po. Ito po, ano ang, sa bawat barangay kasi mayroon pong mga lakas ng barangay o mayroon pong mga, sabi nating, mayroong mga maipagmamalaki ang barangay. Yun po yung mga binanggit nyo kanina. Ano naman po yung mga challenges na kinakaharap po ng inyong barangay o ng inyong pamunuan? Ano po? Na posibleng masabi natin na challenges or suliranin na kinakaharap ninyo, Kap. Baka pwede nyo ma-share sa atin nang malaman natin paano makatulong ang ating mga kababayan. Yan ang isa. Sabi ko nga, kung hindi tayo magtulungan, paano natin matsalin ang isang barangay na matawag na tayo ay nagkakaisa. Kaya sabihin ko, dito sa pangatlong katanungan, kaya sabihin ko sa akin, sa abot kong makakaya, sa mga kasama namin, ginagawa po namin. At saka pinapaabot din sa aming mamamayan, gumagawa kami ng paskilan. Ganon. Bawat tindahan, nilalagyan namin. At least kung may mga alam nila. Hindi, kuminsan sa cellphone, wala rin. Information dissemination. Yan po. Ganun po ang namin. Kaya, amat-amat na rin tao doon lalo na ngayon karamihan ay 4-piece. Nasa 370 na po. Okay. Yun yung hakbang na ginagawa ninyo para mahikayat ang mga tao, na sila po ay makiisa sa mga programa ng barangay. Opo, lalo na sa programa ng Brooks Point. Ayun, opo. Ay, yung mga, baka pwede kayong makashare sa amin na
mga ilan pong mga pangunahing suliranin o problema po na sa tingin ninyo ay problema nga o suliranin sa inyong barangay? Sa aming suliranin doon ay pinakakuan, tubig. Tubig. Tubig po. Ang kalsada, ang daan, pag ngayon, okay pa. Yan ang kulang namin. Tubig talaga. Tubig po. Ngayon, nahihirapan na po sila. Alam mo doon sa sitio Pansor Upper, isa lang dalawa na lang ang bomba kung minsan naubusan pa. Pila-pila po sila. Kaya yung nilapit ko kay Mayor, mayroon makuha doon source na kuan, kahit samantala lang na pang hugas nila, panglaba. Dahil itong ilang buwan na po ang init. Dahil diyan po. Yung iba nga, ilang tubo na yan, naghukay pa. Kasi buti mayroon pang isang, siguro kung hindi nyo nadaanan papuntang Batarasa, pila-pila, kung nakikita nyo, deep well. Matagal na po yun, deep well na yan. Yan ang kinukunan ng mga tao. Lahat dyan, halos ilang sityo, isa, dalawa, parang apat. Aplaya doon din nagakuha sa tubig niya. Saka maganda. Maganda yung tubig na yun. Malinis. Noon pa kung ang naalala ko dyan nagkuhan si Ma'am Buok pa. Matagal na yun. Si Ma'am Buok pa yan. Kung anong taon niya, si Kapid Dukaw pa yung kapitan noon. Kaya ngayon, hanggang ngayon, napapakinag. Opo. Tubig ang pangunahing problema. Actually, mga kababayan, talagang yan po ang kinakaharap natin ngayon. Tuyot na ang buong paligid. Ay, wala kang makitang damo na buhay ngayon. Kaya ngayon laging nag-a-announce kami paggabi, wag mo na kayo magsunog sa ngayon. Kunting tapon mo lang sigarilyo ngayon. Opo, lalo malakas ang hangin. Kaya kuminsan nahirapan din kami ang nag-rescue. Imbis itutulog nyo na lang sana, no? Kasi kakuan lang namin sa Sarasa, di ba? Nagkaroon ng sunog sa taas. Yes po. Kasama rin kayo doon. Nagsama rin kayo sa pag-rescue. Hindi na po. May nagkuan sila dyan sa Sarasa, di ba? Nagkuan yung fire. Alam mo, ang maraming ang nag-atin, malis lang po. Kami ang pinakamarami. Opo. Kumpleto pa ang kagawa, tanod. Alam mo, isang container ang gasolina. Talagang binuhos. Kung paano patayin. Una, ang gamit, spray. Ang pangalawa, yung pagpag. Kung paano. Sabihin ko, naghanap nga ako kung mayroon lang dito batang ng saging, madali lang. Ay problema, wala. Palapa lang ng nyug. Hindi mo yan makuhan. Pero nandyan yung bumbero. Pag wala, hindi siguro kaya. Pero nakaya rin namin. Kayo ang nagpatay nun, Kap. At least meron po kayo na i-share dito sa ating mga tagapanood. Bago nagkuhan kami, pagdating kuhan, nagamit din namin kahapon. Akyat. Na-apply nyo kaagad? Akyat kami. Ano naman po Kap, ang inyong mga plano, prioridad na programa o hakbang upang mapalago po ang Barangay Malis? Sa akin nga, di ba nasabi ko na tubig, ang gusto ko rin, magkakaroon din ng mga livelihood para tao. Hindi rin umasa lang sa ano-anong ayuda. Oo, ganun. Sabi ko, isa yan, pangunahin namin, sa gobyerno, livelihood po. Opo, yan ang isa sa mga pangunahin yung tinututukan ngayon. Para masanay din sila. Halimbawa, may mga livelihood na kagaya ng kung ano na dyan ibigay ng gobyerno. Tama po, maganda yan, Kap. Sa usapin naman po ng seguridad, ano po, yung kapayapaan, syempre kasama doon yung para mapanatili ang katahimikan sa inyong barangay, ano po ang mga hakbang ninyo? Sa ngayon po, ay nagsimula itong January 2024. Palit-palit po ang duty ng tanod.
24/7. Galing. Mhm. At ang aking committee ng peace and order, kahit porke babae, kasi kagawad Lydia Mangmang, masipag po. Kaya alos dyan din ako naga-suporta. Kaya ngayon, walang problema dyan. Kung may problema, halimbawa na disgrasya o may tawag, may sakit, hindi na kami pagisingin sa bahay. Diyan na lang, may hotline na dyan sa barangay na may ibig sabihin, may tao na. Opo. May nagbabantay at 24/7. Basta sa Lunes hanggang Biyernes, 4 na tanod dyan. Pagdating ng Sabado-Linggo, di ba, holiday, ang ginawa namin, hinati. Yung tanod, 20, di ba? 10 Sabado, 10 rin Linggo. Ayos. Walang lugi sa kanila, lahat may duty. Sabihin ko, ang pasok nyo, 8 PM. Ang uwian, 4 o 5. Ibig sabihin, wala na yan tao na Kasi maliwanag na ng mga bandang alas 5. na tao na makaisip ng hindi maganda. Alam mo doon, ma'am, ilang bahay na inakyat. Kaya ginawa na namin para maiwasan. Kaya kuminsan alas 12, alauna. At saka gumawa kami ng car-free hours ngayon. Opo. May curfew din. Para maiwasan din yung mga ganong pangyayari. Kaya sa tulong din ng mga tanod, ibig sabihin ko, hindi kayo pinilit. Ginusto nyo. O di, Panindigan nyo. talagang, Panindigan nyo ang pagiging mahusay at tapat na tanod. kaya sabihin ko, kahit kunti lang sinasahod nyo, sa sunod taon, dagdagan ko rin. Para kwan. Ma-inspired din po sila. At lalong-lalo na ngayong mga BSW, gabi-gabi palit-palit sila lalo na ngayon may foundation kami. In case na may mag-collapse o... Doon din sila. Nagjo-duty din. Anong tawag yan? Tawag yan? Medic. Yan, doon po sila. Gabi-gabi. Kasi may nangyari na nakaraang taon. Naglaro. Dinala dito sa hospital. Ayun, kung nasiko ba yan. At least nandyan sila, madaling makarescue. Hindi na natutuloy ang... Kap, maaari niyo po bang ilarawan sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang partnership po o pagtutulungan ng pamahalang lokal at ng inyo pong barangay? Yung partnership po ng LGU at Barangay Malis. Sa akin lang na ang pagtutulungan namin sa Barangay Malis at saka LGU ng Brooks Point, kami po ay talagang full support. Kaya kung ano man ang programa dito sa Brooks Point, laging handa po kami sa abot naming makakaya. At lalong-lalo na mga kasamahan ko na kagawad sa mga workers ko. Alam mo, ang workers ko ngayon ay nasa 88. Ang dami. Dami po kami. Yan ang binibigyan namin kahit kunti lang. Hinimay-himay namin pasat. Kaya kung kami lang, hindi po namin kaya, ma'am, di ba? Opo. Yan lang masabi ko na ang kuha namin sa sa bayan ng Brooks Point ay kami po ay kung ano man programa, nandyan lang kami. Kahit anong oras, araw man gabi. Ayan. Kitang-kita naman natin mga kababayan na ang Barangay Malis po ay talagang mahusay po at nakikiisa sa mga programa po ng LGU. At gayon din po, ang kwento nga ni Kapitan kanina lamang pong umaga ay masaya silang nagbibiroan ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. Dahil according kay Kap, buhos ang proyekto ng lokal na pamahalaan sa Barangay Malis, gayon din sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. Kap, sa papaanong paraan po natin na ilalapit ang barangay sa mga programa po ng bayan? Gaya sinabi ko kanina, ma'am, bago tayo lumapit, siyempre gagawa ng hakbang, gagawa mo ng isang
resolusyon, di ba? Pag walang resolusyon, siguro, anong basihan? Kaya kuminsan, yan ang ginagawa namin, gagawa kaming resolusyon kung anong proyekto na gusto namin hingiin dito sa LGU Brooks Point. Kaya sabihin ko, Mayor, kulang pa. Pero hindi na ako magsabi na kulang pa. Ikaw nang bahala. Nako, napakaikli po ng oras. Ano po, Kap, malapit na po tayo magtapos. Para po sa inyong mensahe o baka may mga nais pa po kayong sabihin para po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood sa ating municipal information page, lalo-lalo na po sa inyong mga kabarangay sa Barangay Malis. Sige po, Kap, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may mga nais po kayong sabihin. Nagpapasalamat po ako na pumunta ako dito, na ibinigay ko yung sa abot ko makakaya. Kaya ma'am, ang sa akin lang, kami po ay lubos talagang nagpapasalamat sa aking mga kasamahan na mga kagawad, kahit hindi ko na po isa-isahin. Full support po sila sa akin. At lalong-lalo na dito sa mga programa ng LGU Brooks Point, ganun din po. Kami po ay walang iwanan. Kung nakakaisa. Halimbawa, kung ang ulo ay ganon, walang lumilihis. Kaya sama-sama kami. Ang pa namin doon ay isang buwan minsan, nag-clean at drive kami. Simula boundary namin, ang inuuna po namin sa coastal area. Doon ang inuuna namin. Lahat po kami. Kaya sabihin ko, mga kasama, ipakita rin natin na sabi nila wala tayong magawa. Ay yung iba po, sabi niya, ay wag na, kami na magdampot. Ang ginagawa po namin sa mga, gaya ng sinasabi niyo ma'am, sa mga, dito na kita ko yung sa mga basura, sa bundok po, amat-amat na rin na pinapakuan namin. Binigyan ko po ng sako na 20 sako. Kaya sabihin ko, bawat bahay nyo, ilagay nyo, pagdating ibaba nyo, kami na lang magkukuha bago ilagay namin sa IMARIP dyan sa barangay. Bago tatawag kami sa Mindro. Ilang beses na po kumuha sila doon. Lalo na dyan sa baba, sinisegregate na nila yung mga buti. Sabihin ko, bawal na magsunog. Bawal na. Kasi alam nyo, kung nakita nyo lang may ordinansa na talagang may multa na po. Kaya siguro nabasa rin nila, bawat mga tindahan, nilagyan namin ng pan, baka sabi namin gawa-gawa lang. Kaya sa akin ma'am, hindi ko na rin papahabain. Maraming salamat sa inyong pagtatanong sa abot kong makakaya. Hanggang dito na lang po at muli magandang umaga. Ayan, maraming salamat, Kapitan Singhe Sagiran Onsing, mga kababayan. Nakita naman natin kung gaano po katapat at talaga yung pagbimithin ni Kapitan na mapaglingkuran po sa abot na kanyang makakaya ang Barangay Malis. Maraming salamat, Kap. Tunay nga na napakahalaga po na mayroon tayong ganitong talakayan upang malaman po natin kung papaano po tayo makiisa sa mga programa at mga proyekto ng lokal na pamahalaan. Kasama na po ang mga barangay ng bayan ng Brooks Point, ang 18 barangay. At malaman din natin kung paano tayo makilahok para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Isang mapagpalang umaga po ng Sabado. Tuloy-tuloy po ang ating programa. Diyan lamang po kayo dahil pagkalipas lamang ng ilang sandali ay susunod na po ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating Serbisyong Bayan, ngayon po ay mayroong programa ang Office of the Municipal Agriculturist ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa mga kababayan natin dyan na may mga alagang baka, kalabaw at iba pang hayop o mga livestock according dito sa kanilang post po. So sa iba pa pong mga requirements and of course sa iba pang mga impormasyon patungkol po dito sa sinasabing insurance na kung saan po ay bahagi po ng programa ng Office of the Municipal Agriculturist, mangyari lamang po na pakisundan, i-like and of course i-follow and share ang municipal information page dahil makikita po natin dyan na nakapost ang mga mahahalagang bagay katulad po nito. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Ang Municipal Public Employment Office po ay kasalukuyang nagkakaroon ng kanilang patimpalak. Ito po ay may kaugnayan sa pagdiriwang ng Labor Day sa bansang Pilipinas ngayon pong darating na May 1. Gayon din po patuloy ang pag-anyaya ng lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga nagnanais mag-avail ng libreng kasal. Patuloy po na nag-aanyaya sa lahat ng mga kababayan natin na nagsasama na hindi pa na ikakasal. Ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ay patuloy po na nagbibigay ng libreng serbisyong kasal. Sa mga requirements po ay pumunta lamang sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar. Gayon din po ang ating mainit na pagbati sa lahat po ng mga nakilahok na paaralan katulad po ng Brooks Point National High School, ang Iniltahan National High School, and of course, sa Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, sa lahat po ng paaralan na nakilahok po sa patimpalak tungkol sa 2024 Division Schools Press Conference. Congratulations po sa inyong lahat. Gayon din po sa mga masisipag at magagaling na guro at mahuhusay na estudyante. Isang mainit po na pagbati. Ayan na po mga kababayan. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na programa dito po sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ayan po ang isang oras na talakayan, balitang bayan at serbisyong bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa ngalan po ng ating Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ganyan din po ng ating Vice Mayor Atty. Mergin de Los Angeles Feliciano. Sa ngalan po ng ating External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw, ako po Maria Lingalicia Archie, ang inyong nakasama sa isang oras na programa na sumasa inyo tuwing araw po ng Sabado. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.